Rodrigo Duterte na kung saan tinatanong siya kung natatakot siya diyan sa mga napapabalita na aarestuhin siya pagka uwi niya galing Hong Kong. Heto mga kababayan, panoorin natin. Truly, it does Grabe yan. it does not Magulo scare yan, me gulo a yan, bit. gulo yan. Hindi naman ako magpasalamat, pero kaligaya ko na lang magpahinga na. Am I worth the toil of the police? At ako, presidente, noon may gagawin akong kalukuhan. If they want to arrest me, I will go to them. Apprehensions whatsoever sa mga narinig niyo po sa balita, Mayor, na may arrest warrant, hindi po kayo nababandar nito. I'm on for that, actually. Even if you kill me now, totoo talaga, truly, it does not scare me a bit. Hindi naman ako magpasalamat, pero kaligaya ko na lang magpahinga na. Grabe ho talaga mga kababayan. Ang issue lang naman ho dito, alam nyo kung ano, hindi ho nagustuhan ng Malacanang yung nakita ho nila na pagsuporta ng mga OFW natin sa Hong Kong dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pansin nyo ho, noong kasagsagan na ang rally o Thanksgiving na nangyari dyan sa Hong Kong, kinagabihan, nagpadala na ho ng sandamukal na pulis dyan sa Davao International Airport. Hindi ho natin maintindihan but napaka-insecure nitong administrasyon na to kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gusto nyo ho bang mahalin kayo ng sambayanan? Simple lang, magtrabaho kayo. Gusto nyong talagang mabilib sa inyo ang sambayanan, gawin nyo yung ginawa nitong si Tatay Digong. Ang mga Pilipino naman, wala naman issue yan kung gaya-gaya kayo o kung ano pa man, di ba? As long na tama yung ginagawa nyo, papalakpakan ho kayo ng sambayan ng Pilipino. Yung nasa likod ho na yan ho yung actual footage galing third floor studio ha. Yan dyan sa arrival area ng NAIA para habang pinapakinggan ho natin itong mga update kaugnay dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, malaman ho natin kung papadating na nga ba itong si Tatay Diggs, no? Antabay lang ho tayo, pero dito ho muna tayo sa exclusive na interview kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay? So, walang takot whatsoever? Wala, sir? But fear of dying? Yeah. Yung susundan ka ng mga ICC, 100,000 na daw po na kahit ayaw ni Tatay Digong, wala ho siyang magagawa. Kahit sabihin niya, uwi kayo. Hayaan niyo sila, uwi kayo. Hindi ganon gumagana yon, Tatay Diggs. Hindi ganon. Pagka pinahintulutan namin na merong gawing masama kay Tatay Digong, wala na ho talaga Kumbaga, sinusubukan ho nila ang tubig Diba? Yung pinakapopular na presidente, yung pinakamamahal na presidente na sambayan ng Pilipino, ganun ang ginawa nila at hindi gumalaw ang sambayan ng Pilipino. Malaki yung kaguluhan yun. Hindi pwede sabihin na, uwi na kayo, ganito na yan, okay na yan. Pahinga kayo, wag nyo nang don't bother, ika nga ni Tatay Digong, di ba? Hindi pwede yun. Hindi ho pwede yun. Hindi ho natin na ika nga yung emosyon ng ating mga kababayan. Doon na talaga magkakaalaman. Heto na ba? Ang pinakahihintay ho ng sambayan ng Pilipino at na talagang magkakaroon ng matinding pagbabago. Ito na ba ang hinihintay ng administrasyon na masusubukan kung hanggang saan ang mga taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tingnan natin. mga pulis na At kung sakali mong mangyari ho yun mga kababayan, siguraduhin ho natin na wala ho tayo sa social media ha. Siguraduhin natin na wala ho tayo sa social media. Kasi talagang gulo ho ang hinahanap nitong mga to. Kaya kung gulo ang hinahanap nila, gulo ho ang ibibigay natin sa kanila. Saan yung warrant? Bakit walang, di ba, pagka lumabas yung warrant, dapat lahat nakakaalam yan. Lahat makakarinig yan. Pero dito sa isa na to, wala ho. Basta nandyan ang pulis, nandyan ang Chief PNP, wala hong DOJ, nagsalita na nga, di ba, si Miko Calvano kahapon. Wala naman nung ano.
Walang warrant. ICC ako kung sino pa man. Wala ho. Bigla-bigla ngayon meron ganito. Anak ng tama. Deploy sa Davao, sir. Teka, ba't wala yung Kaya naman nila, pakisabi naman sa kanila na dagdagan nila ng few more, mag-recruit sila sa probinsya. Nako. Come to think of it, bakit gawin? Teka lang hindi ho tayo nang hihikayat ng kaguluhan dito sa PH Update. Ang sinasabi ho natin, hindi ho pwede basta-basta gawin yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi naman ho yan ordinaryong citizen. Kahit hindi na siya presidente, ano ho yan? Most loved president, ha? Siya talaga yung pinaka nagtrabaho. Nakita ng ating mga kababayan yung tunay na pagbabago nung nasa Malacanang pa siya. Kaya kung sakaling meron hong pinaplanong masama kay Tatay Digong, mag-isip-isip po kayo. Baka sakali maging presidente itong si Vice President Sara Duterte dyan sa mga kabalbalan nyo na yan. At kung sakaling mangyari yun at kayo ang ikukulong, anak ng tokwa. Kung ikukulong niya si Marbil, naku, sasama tayo sa mag-aaresto, anak ng tokwa. I-cover natin yan 24 hours kung sakaling aarestuhin niya sa Marcos Jr., aarestuhin niyang si tawag dito si Romualdez. Naku! I-cover natin yan 24 hours walang tulugan, anak ng toka. Pero dito kay Tatay Digong, ganyan ang ginagawa niyong pambababoy sa kanya, hindi pwede yan. Malaking kaguluhan yan. Hindi mo natin expect na ganitong komusyon ang mangyayari dyan sa NAIA o dun sa Davao International Airport. Nung pagkatapos ng rally, meron ho talagang mga nangyaring pagpunta ng mga pulis. Pero dito sa isa na to, ano nangyari? Kundi pa pupunta ng Hong Kong si Tatay Digong, walang mga ganyang klaseng komusyon ang mangyayari. Anak ng toka. Nila sa bayan ko at sa akin mismo. Am I worth the toil of the police? At ako, presidente, noon may gagawin akong kalukuhan. If they want to arrest me, I will go to them. Kakagulo ho. Hindi na ako kailangan ng presidente ako, naging prosecutor ako. Ano ba nakain nila? All they have to do is to call me and say, come here that because there's a complaint against you. Or there's a valid summons or whatever from Congress or from the courts. Bakit mo pa dramahin sa akin yung gano'n? Matanong sometimes ito nangyayari talaga. What would be the fucking reason for marshalling 5,700? They said, Bakit pagurin mo yung Pilipino? Na isa lang man ang kailangan ko na baski isang patrolman dyan sa airport mag-about. Hindi ako kayo maglaro ng patago-tago dyan. Naging presidente ako. So, sinong taguan ko? Police? Army? Sino? may sisi. ICC? Tagal ko na naghintay niyan. Vice Mayor pa ako, ICC. Ngayon, CCI na yan. Pabaliktad. Hindi ko kayo hinahamon, pero you have been doing it, fucking on it for a long time. Can you just please try once more? This time with yung action and candor. So makita tayo. Crimes against humanity nung kaya. Pati yung hindi niya nasali na pinatay ni Hitler, idagdag mo na sa akin. Yung nakalimutan ninyo na listahan ko. O the unsolved massacres around the world. Charge it on me because isang impyerno lang ito. Walang ano man to.
Ito mga kababayan, grabe talagang tumitindi ho ang mga kaganapan sa ating bansa, no? Kung sakali maya-maya ho tutungo ho tayo diyan, tutungo ho tayo sa ano diyan ah, sa Manila, no, kung ano mga magiging development diyan sa paglapag nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. For the meantime, panoorin ho muna natin itong pinaka-latest na update galing dito sa Third Floor Studio. Sa isang parte ng airport kasama si former ES Salvador Mediandia. Ito. Ito yung nagiging interview ng Bombo Radyo ho ata to. Ay, tama, Bombo Radyo. Kay Attorney Vic Rodriguez, para dun sa mga kasama nating vlogger dyan, no? Mag-ingat kayo, mag-ingat, no? Ito, mga kababayan, ito yung tinutukoy ko sa inyo na maging itong si Romel Marbil, nasa ano na ho, nasa NAIA Terminal 3 na ho sila, no? Kasama niya ho itong si Torre. At base ho sa mga nakikita nating development online at mga update posts online, representative daw ho ng Interpol, nasa NAIA Terminal 3 na rin ho. Hindi ho natin malaman bakit biglang nagkaroon ng ganitong development dito sa ano na to, dito sa issue ng ICC. Nung paglabas nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? Ito mga kababayan, ito ho yung pagdating nitong si ni Torre, nitong si Tiwata diyan sa NAIA Terminal 3. Ito. Ano pong, sir, give me ano, yung warrant, sir, sir. Interpol. Siya kayo ang lead, ano, sir? Sige, sir. Malinaw ho mga kababayan, Interpol daw ho. Ano pong, sir, anong, give me ano, plano lang, plano. Ano? Wala sir, salubungin lang namin sir. Yung warrant, sir, serve Hindi nyo. sir, may taga-PCTC. May Ah. taga-Interpol. Interpol. Yes sir. So kayo ang lead, ano, sir? Ayan o, ito. Ito mga kababayan. Ayan o yung mga ilang larawan na nagsisirculate ngayon sa social media na kung saan itong si Senator Christopher Bongo at ang doktor nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte nasa NAIA na rin ho mga kababayan. Naku, matindi ho itong mga kaganapan na to. Hindi ho natin expect na ganito kaseryoso. Kaseryoso ang sitwasyon. Binadali ho nila no yung Interpol. Nasaan yung yung ICC? Nasaan yung ang tawag dito yung warrant of arrest, ganun na lang, gulatan na lang ganun. Pagkapunta niya ng Hong Kong dahil nagpakalat ng peking balita itong si Jay Ruiz, bigla meron ng warrant. Anak ng toko, ibang klase ho talaga to. Ito, panoorin ho natin itong mga kababayan. Ito ang nangyaring pag-uusap nitong si Senator Christopher Bongo at nitong si Chief PNP Romel Marbil. Ito, sa tingin ho natin, seryoso yung sitwasyon. Di ho natin alam na ganito kaseryoso. Di ho natin alam na ganito kaseryoso. Paggising na lang ho natin, nakita ho natin ang live ng Third Floor Studio. Napakarami hong nanonood, kaya na-curious ho tayo ano bang mga kaganapan dyan sa NAIA ito. Yan si Romel Marbil, yan si Senator Christopher Bongo. Ayan o. Ayan ang doktor nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kawalang yano itong ginagawa nila na to kay Tatay Digong. Chief PNP, nandiyan ang ginagawa dyan ng Chief PNP. Balak, anak ng tokwa. Hindi ho pwede ito mga kababayan, hindi ho pwede ito. Ang sigurado natin dito, ang kumpirmado, base ho doon sa naging interview kay Torre, meron ho talagang arrest warrant of arrest, At ang may hawak daw yung Interpol.
Saan galing yung warrant of arrest? Sa ICC, anak ng tokwa. Alam niyo kung sino nagpalutang ng ideya? Malacanang Hong nagpalutang ng idea na yan. Napapadaanin sa Interpol ang warrant of arrest galing dito kay dating Pangulong, papunta dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At makikipagtulungan ang ating bansa doon sa warrant of arrest na ang nag-issue ay wala naman jurisdiction sa Pilipinas. Okay. Ito ang pinaka-latest ha. Base ho dito sa post nitong si Sir Tio Moreno, there is no warrant of arrest. Red notice lang daw from Interpol. Anong ginagawa niyo dyan? Anong ginagawa niyo dyan sa ang tawag dito, isi-serve niyo yung red notice? Sasalubungin niyo si Tatay Digong. Ito, may red notice ka, ganun ba yun? Anak ng tokwa, siguro yung mga taga-Interpol. Interpol ba yun? Ay, PNP pa ho yun. SWAT siguro itong mga nakaitim. Mamaya, teka lang ha. Walang iyang marbil to. Anong ginagawa nyo dyan? Para saan ba't pa nandyan ka, ha? Anak ng tokwa ka, kung mas nakala mo kung sino. Ayan na ho. Pababa na ho ata itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa mga kababayan ho nating nasa NAIA na taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, paglapag ho niya, kuberan na natin kaagad. Ginagawa dyan ito si ano? Teka lang, nagsasalita ho itong si attorney pakinggan natin to. Si Attorney Delgra nagsasalita. Ayan na si Attorney Delgra. Nandiyan na ho si Tatay Digong. Nakita ko si Attorney Delgra. Nandito na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang daming pulis, alam mo nila, nadadagsaan, napakaraming taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya kailangan nilang kontrol ng crowd eh. Ayan na. Pakiulit po! Ay, Senator. Attorney
Attorney, pakiulit po, attorney. Senator Bongo. Senator Bongo. What happened? Yung kanya kalusugan. Okay. Sandy G here. Bongbong. Sandy G. Nasa CPRRD. Nasaan po si Tatay Digong? Sir. Sandy G dito sa vlogger side. Sir. Sandy G vlogger side. Sir, SBG. Sir, nasa si Pangulong Duterte. DDS nandito po. Sir, DDS po, sir. Senator Bongo. Senator Bongo, nasaan po si Tatay Digong? Pakinakasan lang po. Sandy G sa vlogger side. Walang tulagan. Vlogger side, Sandy G. Huwag lang po manulat, huwag lang po manulat. Yung mic naman na to. Grabe naman yung mic na yan. Yung mic na yan, pag totoo kailangan, hindi ginagawa. Oo. Pag fake news, mano. Fake news, malakas ang bandit. Maraming Sandy G, vlogger side. Vlogger side po, Senator Bongo, nandito po kami. Sir BG. Vlogger side. Nasaan po si PRRD? Sir SBG. Senator, pakiklaro lang po, nasaan po si Tatay Digong? Hindi narinig eh. Newswatch, baba mo lang. Newswatch. Una Newswatch. Newswatch. Dito tayo, game. Dito tayo. Si Atty. Dargayan. Magkakagulo ito, sigurado. Gulo ito. Ito, babalik sa Senator Bongo. Pakinggan nun natin sasabihin niya dito. Wala si Senator Bongo, di natin marinig sinasabi niya. Wala ko tayong marinig, wala tayong marinig. Dito tayo. Wala namang warrant po. Okay, maliwanag po, walang warrant po si Tatay Digong. Sandy G. Sir, Sen, nasaan po si PRRD? Kami sir. sir, nasaan po si Pangulong Duterte, sir? Ano ba nakikita mo sa Teka lang ha, punta tayong Bombo Radio. Ako tahimik na rin. Aso di naman sila naglalive, nakalive pa sila. Camera ko, mic ko. Si Sir Marlon. Oh, sorry.
Hindi tayo makakuha. Pasensya na tayo siya. NDG. Marunong magdala si Marcos ng politika. Mahilig din siya marunong lumaban ng patas. Mamaya na kayo ito. Kaya na pala, may ligtas. Sila kayo naman sa coaster, si Tatay Digong. Wala. NDG. Saan ka na ba sa NDG, dito po kami. NDG design. Hindi namin po marinig dito. NDG sa bangko. mga kababayan ko? Huwag kayo mananakita ng ano kameraman nyo. Alamin muna natin ito katotohanan. Yung ang pagpapakita po sa mga. Siguraduhin muna natin ligtas, maayos, kalusugan. Sa pakilinaw, anong estado ngayon? Inaresto? Hindi ito makataan eh. Pisayra. Pisayra. Pero lusok ka nito ka rin. Pisayra, sige tayo. Atiwas tayo atiwas at isa. NDG. Send. Nasa position na yung Send vlogger sign. Hanapin namin. Tatay. Grabe. Base ho doon sa nakita nating post, inaresto na daw ho itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay na yan, pre. Ito, kay Senator, ano ho tayo kay Senator Christopher Bongo? Dito yung mga bugado eh. Sabi kanina ni General Malville na makasama kami. Opo, pumayag naman po si General Madrid kanina. Oo, sinabi ni General Malville kanina. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti, kaya nga. Nandito po kami ngayon, mga abogado. Dati Grabe, nakakakilabot ho itong mga kaganapan na to. Ito ho yung actual footage ho. Actual footage ho ito sa ano? Sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa mga taga-suporta ni Tatay Digong, tayo dito sa PH Update at yung iba pa nating mga kasama, ngayon ho tayo pinakakailangan na kailangan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? Kung kakailanganin ho na hindi na ho tayo makakapag-upload ng pansamantala, hindi na ho muna tayo mag-upload dahil tutungo ho tayo sa Maynila. At ngayon, kung gusto nyo ho makakuha ng update, kailangan nyo ho magpunta sa Maynila. Kailangan ho natin magpakita ng suporta sa kanya. Kung di ho tayo makakapag-upload for the meantime, kailangan nyo ho magtungo doon para sa inyo. Hindi ho pwede yung ano. Nasa bahay lang ho tayo, dyan ho tayo nakikibalita. Ngayon na ho, eto na ho ang panahon na pinakakailangan ho tayo. Noong mama na pagka nakikita natin, sinisigaw natin ang pangalan, kesyo Duterte supporter tayo kung ano pa man. Ngayon ho tayo pinakakailangan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang kanyang actual footage diyan sa diyan sa loob ng eroplano, no? Anong susunduin na ho siya. Warrant of arrest. So, Yan na ho. you will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti, Inang ano na to. Tingnan nyo naman ho yan, oh. warrant of arrest. So, you will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti, Ayan o si ES Mijaldea. Ayan o, nandito si ES Mijaldea. Hindi ho natin kilala kung sino tong gagong lalaki na to na sumusundo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na pag-utusan ka man o kung ano pa man. Naku.
Pag nagkataon ho eto dito ho tayo sa third floor ho tayo. This is the copy. Doc Lorraine, what was the basis ng pagkakakuha sa kanya? It's okay. It's okay. It's okay. We all saw it. It's okay. Lorraine, what was With no survey. The police just risked him away. PRRD? Oo, they just took him away with no survey. This is the copy. Doc Lorraine, what was the basis ng pagkakakuha sa kanya? It's okay. It's okay. It's okay. Stop. Wala ka kasi. Wala ka. Nasaan na po si Tatay Digo? Pakiassist si Doc Lorraine. Doc Lorraine. Ayun, ayun ako sa akin. Pupulit ko na PNP. Hawak na si PRR. Hawak na ba nila si PPR? Senator. PG. Senator. Isama si Doc Lorraine. Senator, nasa hawak nila. Hawak nila si Senator. Hawak nila si si Pangulo. Di pa. Ito yung harap na ba? Pasukin niyo si Ma'am Lorraine. Dali lang sa dili. Okay, okay. Madano na. Yusek, sarap ka na ba? Sir, hawak na po nila si PRD. Sir, hawak na po. Hawak na nila. Hawak na nila si PRD. Hindi lang po kami ambulansya. Hindi lang po kami ambulansya. May doktor dito, may procedure sa buka. Oo. Marapatan ng Pilipino yan. Oo. Ano plano nyo? Ilaban nyo dalhin muna sa ospital bago? Kailangan muna check upin muna ng Pero nasa kanila na, sir. kanila na po. Sir, saan po idinaan, sir? Hindi saan po Hindi idinaan? kami pinapasok. Opo, saan po idinaan, sir? Sir, saan po idinaan? Ano sabi sa inyo, saan daw dadalhin, sir? Pinabawalan po kami. Sa Villamor daw? Importante, pagdasal nyo lang po. Importante pag-ulan. Kaya panawagan po natin sa taong bayan. Pagdasal nyo po ang kanyang kalusugan. Pagdasal nyo. Ingat po! Ingat po, sir. Salamat po. So it's confirmed, kinuha ng Huwag niyo po mamayahan si Tatay Digo! Huwag niyo po mamayahan si Tatay Digo! Sir Daniel, anong nangyari? So kanina, according to Doc Lorraine, they just took him into a room, they took him, basta kinuha lang, Because pagkalabas ng aeroplano, di ba, nasa tube, and from the tube, kinuha na siya. hindi ko alam, pero basta bigla lang kinuha, they didn't know. Walang, Was there a force presence na, as in, yung mapuwersa ba siyang kinuha? I didn't know. Kasi yung binigay, hindi, arrest warrant, is not from the ICC, from the Interpol lang. So yung Interpol acting as agent. Yes. Pero yung ICC is the principal. Yes. Hindi maintindihan bakit kasi the ICC, yung principal, no jurisdiction. They're just implementing. Paano mo na-implement ng illegal, arrest warrant? Marami hong mananagot dito sa ginawa na to kay Tatay Digo. Yung mag-forward, I don't know why, paano ginagawa? Meron ba tayong idea kung saan siya dinala? Ay, ang sabi daw, di ba sa check-up mo na sa Supposed to be may check-up. May dala nga silang sarili nilang medical two team, doctors, right? Yes. yung dalawa. Pero But hindi hindi na na-administer yung check-up na yun. Ay, Thank you so much. Kasama. Nasa si Marlon. Marlon went with the, With white ABR. car. Sige. Oh, okay. Worried for si Doc eh. She's crying kanina pa. Thank you po. Si Yusek Badoy na kasalukuyang umiiyak na. Take care.
medical team na mag-a-administer ng ng check-up for PRRD. Hindi na nga ho ito pinayagan ng mga kapulisan dahil ang sinabi ay bigla na lamang nilang kinuha si PRRD. Was it with force? We don't know, but I believe meron pa rin naman silang konting paggalang dahil sa edad naman ni Tatay Digong, no? But it is confirmed that Tatay Digong is in the custody of the police, no? At ang lumabas na papel ay hindi warrant from ICC but an Interpol It was paper. served course through Interpol daw. Kasi there was an Interpol personnel with them. Pwede yun. Who? According to Attorney Salpanelo, they cannot implement that kasi hindi man galing Interpol, galing ICC. But do you honestly believe that this administration is, alam mo yun, mapag-comply ba sila sa rules and laws? No, they're not following the law. Kaya like, sa totoo lang, the legal foundation is strong eh. Kaso lang, they don't care. Yes. Administration doesn't care, they're not implementing it. So disrespect nila yun. So Yeah, they what disregard it. how do you forecast this kind, yung posibleng mangyari dahil sa hindi nila pagrespeto sa raming batas? Well, according to what si Yusek Prince Castro, Yes. she was saying she hopes it doesn't go the way of the KOJC. Sana ma-implement yung rule of law. Wala nga rule of law na-implement dun sa KOJC. Yung arrest warrant galing Pasig, tapos Davao na-implement. Yes, Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video kaugnay dyan sa mga nangyaring kaganapan dyan sa NAIA. Maraming salamat o mag-ingat ho kayo.